Kailan ka nag-start mag-gym at what age? Nag-start ako mag-gym noong 2003, age of 18. Kasi may nakikita ko sa mga social media about sa mga bata na nagtitrain for competition. So anong masasabi mo doon? Number one, approval siguro sa parents' guidelines. Totoo ba ang pag-gym ay nakaka-addict? Actually, nakaka-addict siya. Totoo ba na nakakaliit daw, ha? Nakakaliit daw nang hinaharap ang pag-gym? Actually, sir, terms of science, Magandang araw sa inyong lahat and andito tayo ngayon sa third episode of AMA Production Podcast. Ako nga pala si Hokage Dreams Vlog as Melvo and my co-host. At ako po si Justin. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Sa pagkakataong ito, meron po tayong isang panauhin. Isa po siyang fitness trainer. Welcome Coach Roel and welcome to MMA Production. magandang araw din sa iyo, Sir Justin and Sir Melbo. Magandang araw. It's an honor maimbitahan dito sa AMA Production. By the way guys, ako nga pala si Coach Roel as a bodybuilding fitness trainer. May mga ilang kaming katanungan, Coach Roel. Kailan ka nag-start mag-gym at what age? Nag-start ako mag-gym noong 2003 at age of 18. 2003? Bakit hindi 2002? De, joke lang. 17 pala kasi underage eh. Okay. Kumbaga nakalagay doon underage bawal eh. Joke lang. Actually, pwede naman din mag-start ka ng 17 or less than 17 or 16. Depende kung may tamang guidelines ka. Usually sa mga certified na trainer talaga. So Coach Ruel, may katanungan ako kasi may nakikita ko sa mga social media about sa mga bata na nagtitrain for competition. So anong masasabi mo doon? Number one, approval siguro sa parents' guidelines. Parents muna, consent. Depende. So about sa guidelines, yung nasabi mo, ano yung mga guidelines para doon sa... Importante ang guidelines sa pag-gym. Number one, dapat kasi may guidelines ng mga certified trainer talaga. Kasi ang pagbubuhat kasi, hindi lang natutunan sa pag-YouTube. Alam mo, maraming ganun eh. Yes. Natuto Isa na sa ako YouTube, natuto sa YouTube, nagbuhat. Kadalasan nagkakaroon ng injury. Kasi di ka tulad pag may certified trainer talaga, yun talaga nag-aral para magturo. Para i-guide yung mga tao paano ang pagbuhat ng tama. Ang tamang step by step. Step by step kasi yan, may beginner, intermediate, tsaka advanced, tsaka professional workout. So, depende yan sa tao. Kung kakaumpisa mo lang, so doon ka muna sa beginner. Dapat step by step. Importante talaga may guidelines ka. Ayun. Ganun pala ka mga kababayan, ano? Kailangan may guidelines pala pagdating sa pag-gym. So, meron pa kaming katanungan sa iyo, ha? Pangalawang katanungan namin. Pangatlong katanungan nito. Totoo ba ang pag-gym ay nakaka-addict? Actually, nakaka-addict siya. Parang ikaw. Joke lang. Nakaka-addict siya actually. Once na nakita mo yung result, doon ka kasi na ma-obsess sa sarili mo. Once na nasi mo yung na-achieve mo yung goal mo, Oo. parang paangat ka pa ng paangat. Kumbaga, ang tao kasi hindi nakukontento. Yun yung yun talaga ang tao. Okay. Talaga pala. Parang Addict na-addict ka. talaga. Oo. Ganun pala talaga yun. Katulad din yan sa work. For example, nasa work ka, so kailangan mo umangat hanggang sa top position. Hanggang sa maging addiction ka. Addiction. Mahirap din yung addict, sir. So, may ilan pa kaming katanungan sa iyo, ha, Roel, Ano yan? Coach Roel. Medyo masilan yung katanungan ko. Totoo ba na nakakaliit daw, ha? Nakakaliit daw nang hinaharap ang pag-gym? Actually, sir, terms of science, genetically kasi yan, sir. Totoo, sir. Hindi yun sa mga tao nagsasabi yung mga nagbubuhat yan, lumiliit, wag ka magbuhat kasi liliit yung ano mo. Hindi yun. Kasi kung genetically kasi, kung maliit na talaga sa'yo, wala tayong magagawa, sorry na lang. Ganun talaga yun. So- May mga ducks talagang pinagpala. Yun yung Walang related doon na nakakaliit o nakakalaki.
Wala, kung genetically kasi yan. Wala tayong magagawa dyan. So mali pala talaga yung paniniwala ko no, sa mga tsuhin ko dati. Sinasabi nila na ganun daw. So mali yun ha, mga kababayan, mali yung paniniwala. Sabi-sabi ng mga matatanda. So that means yung sinasabi nila is a myth lang. Oo, ganun. Parang ganun lang. Kasi parang parang pag naiinggit sila sa mga magaganda na ang katawan, Oh. ganun na magaganda katawan yan, maliit naman. Parang mga ganun yung, parang mga taong Medyo malaki ang tiyan ko eh. So ako, Coach Roel, may katanungan ako sa'yo. Totoo ba na nakadagdag ng endurance ang pag-gym? Totoo. Ang pag-gym kasi, maraming type of training kasi yan. Diba? May muscle strength, power strength, endurance. Kompleto siya. Depende sa type of training or program na gagamitin mo. Katulad sa akin, sports ako ng tennis. So pag nag-hit ako, nakadagdag yun? Maganda yun, sir. Lalo na pag nagtitennis ka, kumbaga nagiging active lahat eh. Kung circulation mo, blood circulation mo, lahat. So, pinasukan mo pa, habang nagtitennis ka, nag-workout ka. Kailangan mo rin kasi yun. Tapos nag-smash ako sa tennis. Kasi yung kailangan mo dagdagan yung muscle strength, power strength para sa endurance training. Kumbaga, doon mo nakukuha yung conditioning mo eh. Pag naglaro ka ng tennis, iba yung active ng katawan mo. Iba na yung explosive din ng movement mo kasi nadadagdagan mo yung lakas mo doon. So ikaw, partner, may kadagdag na katanungan kay Coach Roel? Ayun na nga. So, kailangan talaga pala dapat maging physically active tayo, no? Para maging malusog tayo. Ayan, di ba? Tama. So, isa pa, Coach. For example, sabi nila, kailangan mo daw mag-take ng supplement pag nag-gym? Actually, ang supplement is term of supply. So, pag hindi naman kailangan advisable ka agad na mag-take ka ng supplement once na nag-gym ka. Hindi naman. Kung kaya mo nang kunin sa natural na pagkain, doon mo kukunin yung kailangan mo. Pero, like for example, parang addiction, di ba? Katulad na sinabi mo kanina. Oo. Pag nag-level up ka na, hindi na nakukuha ng natural na pagkain mo yung kailangan mo. So, sa daily needs, kasi ang pag-gym kasi, kumbaga kami, mga trainer, nakakalculate yan within 24 hours. Yung pagkain namin, dapat magandang pahinga, tapos sa workout training din namin, kung anong program namin. Kumbaga, lahat yan naka-organize. So, partner, So, ito pa meron pa akong katanungan sa iyo, Coach Roel. So, ano yung mga food na kailangan kainin at hindi dapat kainin habang ikaw ay nag-gym? Actually, terms of pagkain, hindi naman ako kasing professional dietitian or sport nutritionist, pero nag-aral din ako kahit papaano. Kumbaga, sa part of trainer, kasama sa amin yan. Supplementation and food. So, ang advice ko talaga sa nag-gym, dapat naka-based on genetic blood type yung foodless mo. Hindi lang basta buhat. Hindi lang basta kumakain ka na kung ano-ano. Okay. Minsan kasi alam mo, healthy to, pero hindi mo alam sa genetic blood type mo, toxic pala sa'yo yan. So, kailangan talagang may guidelines. Guidelines talaga importante. Importante yun. kaya ka, partner? Kasi yung iba kasi gym ng gym tapos pagdating sa wala kakain din naman ng namang marami. It useless mga kababayan, ano? Maraming nag-gym na walang resulta. Totoo. Kasi nga, gym ka ng gym, tapos ang kinakain mo naman, puro adobo, puro lechon, it useless. Diba? Wala. Tama yun, guidelines ang importante mga kababayan. When it comes up, yan, pag-gym na. So, Coach, ito pa pala hindi ko alam kung myth ito or totoo. For example, kami kasi mga naglalaro, mga sports, so, ang sa pag-gym, for example, nag-gym ka, after mo mag-gym, pwede ka maligo or hindi? Or nakakasama ba ito o hindi? Actually, hindi naman advisable o bawal maligo. Lahat naman ng mga sports or athlete naliligo agad after... For example, sa akin, nagte-tennis ako advisable maligo ka kasi nag-aamoy ka na nun eh. Dapat maligo ka. So, partner. Pero hindi siya sabi kasi ibang mga bilib ng matatanda, bawal maligo. Kahit nga sa iba sa gabi, bawal magwalis sa gabi, di ba? Yun, no. Pero wala naman scientific method nun. Tapos yung iba naman, paniniwala kasi na pag naligo ka, mapasma ka. In the science of term, walang pasma. Wala talagang pasma. So, walang pasma sa science? Walang pasma. So, that means, pagkatapos ko pala maglaro or pagkatapos ko mag-gym, pwede ako maligo? Before and after, ligo ka. Kailangan ko pala maligo na, no?
Wala pa naman akong amoy so hindi pa ako maliligo. Pwede palang maligo. Pero kunting oras ang pahinga, tapos saka ka pwedeng maligo. Pwede din. Pahinga ka onte, tapos ligo na. Pero kami minsan kasi after workout, naliligo kami kaagad. Or minsan nga, pupunta kami gumagamit kami ng sauna or steam. Tapos nagdadive pa nga kami or minsan nagliligo kami with ice. Para mas mabilis yung fast recovery. Sa amin kasi ginagamit din yun So sa sports kasi, sa amin coach, pag medyo ma-injury ka, nag-ano kami sa ice. Oo, meron maganda yun. Naglulublob kami dun sa ice for how many minutes para ang recovery ng mga veins namin mas madali. Oh, maganda lang. Fast recovery kasi yung ice. Advisable yun. Any injury, kahit sa first aid, ginagamit ng ice. Ganun pala yun, partner, no? Kailangan ng ice. So, myth lang yun, partner, yung may mga pasma sa pag-gym. Wala. Wala natin masyadong paniwalaan yun. So, okay. Ito pa, meron pa kami isang katanungan sa'yo, Coach Ruel, ano? Ilang oras yung tamang pag-gym? Actually, ang tamang pag-gym is napakasimple lang. You need 45 minutes to 60 minutes only. Not more than. Even sa mga beginners, coach? Oo. Kasi ang paniniwala kasi ng iba, nag-gym sila ng mahaba. Parang ang pag-gym kasi parang pagluluto lang yan eh. Pag nag-overcook ka, sunog. Pag nag-under ka naman, hilaw, di ba? May tama talagang dapat. Hindi over, hindi din under. At least magkaroon ka ng tamang resulta. Kasi ang overtraining din kasi nagkaka-cause ng injury yan pag masyadong mahaba na yung may limitation kasi ang tao. Ang kaya ng tao 45 minutes to 60 minutes ang dapat. Ito pa pala coach, kasi nag-start na ako ng gym ko, wala akong instructor So sabi nila kung gusto mo daw mag-lose ng weight, ano yung mga paraan para mas mapadali yung lose mo ng weight? Yung mag-firm ng katawan. Hindi yung mag-lose na diretso, pero mag-firm lang yung katawan. Maraming nag-lose weight pero catabolic or crash diet, maling diet. Pero ang unang baguhin mo doon, organize mo muna yung buong araw mo. Tapos pangalawa yung pagkain mo. Kasi napaka-importante ang pagkain. 70% sa pagkain ang pag-lose weight. Tapos 30% yung gym, nakakatulong yun, stimulation. Then, madali ito kasi ang pag-technique doon para mag-lose weight ka. Ang tao kasi may daily needs na intake. daily needs na macronutrients, daily needs. So kung gusto mo mag-lose weight, like for example, 2,000 ang needs mo calories per day. Kung gusto mag-lose weight, magdi-deficit tayo ng 10% para mag-lose. Para yung pag-lose weight mo is dahan-dahan, hindi rin pabigla. Pangit din kasi pabigla, sir, yung skin mo. Yun ang iniingatan natin. Yung nagiging lawlaw. Pangit din yun. Kasi para kang pumutok na balon eh. Yan, Dapat dandahan lang lahat. Dandahan. Slowly but surely, ikaw nga. Kung gusto mo naman mag-gain ng muscle, so doon na tayo mag-additional naman ng surplus. So, may ginagamit kaming na strategy. Kumbaga, 100% ito. Ilan yung kailangan mong protein, ilan yung kailangan mong carbs, fiber carbs, o ilan yung kailangan mong fats. So, dapat yan nakakalculate lahat. So meron kayong calculator? Nakakalculate talaga namin yan. Hindi lang binabara-bara o hula-hula. Dapat nakakalculate. Kumbaga, may guide. Kumbaga, sa lahat may program. Parang 1, 2, 3 to 10. Kung ano yung goal mo, number 10. So, may ginagamit tayong procedure. Step by step lahat. Importante Part talaga, of requirements partner. kasi yun. Guidelines. Yung guidelines sa pag-gym. So, hindi basta-basta gym ka lang. Gym-gyman. Wala Or usually ganun pupunta lang sa gym, magsiselfie lang. Di ba? Mag-flex ka lang ng muscle Kaya mo. nga Parang eh. ganyan ba? So, kailangan guidelines talagang pinaka-importante, ano? Actually, Coach Ruel, before kasi nag-try akong mag-gym. Bakit kaya, after ko mag-gym, siguro after 1 hour and a half ako nag-gym before. Sumakit ang katawan ko. Ano kayang naging dahilan? Bakit nagkagano? Normal yan, lalo na pag first time. Di ba masakit talaga pag first time? Oo nga, no, masakit. Joke lang, seryoso. Partner, parang iba na yung partner. Kasi? Baka saan papunta na to, partner? Masakit talaga first week, second week kasi yung stimulation, parang na-shock yung muscle. Pero yung sakit na yun, hahanap-hanapin mo yan. Partner, hinahanap mo pala yan. Kasi ang sakit doesn't mean na-stimulate mo ng tama yung muscle. Yung muscle lang sumakit, hindi yung mga joint or ano. So, it doesn't mean may progress pag sumakit. Kumbaga, na-stimulate mo ng tama. Ganun Pag pala walang yun. sakit, useless yung training mo. So, mali Parang yung wala. procedure na ginagawa mo pag walang sakit. Oo.
Alright, Ruel, dadako tayo sa pastok. Uso to, di ba? Yes, Eh, partner. Buya Bunda ba Hot yun? seat yan, Oo, pastok, uso ito. So, okay, simulan natin. Start now. Lights off or lights on? Lights off. Top or bottom? Bottom. Sex or chocolate? Of course, sex. Spit or swallow? Swallow. Ducks or jutes? Pagtulog, jutes. Paggising, ducks. Kung pagkain ka, ano ka at bakit? Para sa akin, ice cream. Bakit? Masarap dilaan. Ganun ba? So ikaw, partner, pag pagkain ka, ano ka? Pakbet. Bakit? Mahilig ka Hindi ko sumabit. mabit. Ikaw, partner, kung pagkain ka, ano ka at bakit? Candy. Bakit? Sweet. Ayun pala yun. Sana ano? all. So guys, maraming salamat sa panonood. Coach Ruel, kung may ipa-plug ka na social media mo, I-plug mo na bago mauna ka ng iba. Sa akin, shoutout na lang sa team ko. Ito nga pala, Ipander sa Dragon Boat. So guys, gustong sumali na mga taga-Bahrain, sumali sa aming team, welcome po kayo. Anytime. Alright. So, So, once again, ikaw- ako po si Ryan. Ayan. so ikaw, partner, may ipa-plug ka? Sa ngayon, wala muna ako ipa-plug. Wala muna. Okay guys, so please share and subscribe to Hokage Dreams Vlog. Thank you so much. Ruel, Thank you so much. Thank you, sir. Alright, Thank you sa sir. pag-inaya. Thank you Thank so you, much, sir. ah. Nice meeting you po. Thank you.